Wala pa rin kuryente sa ilang lugar sa Batangas dahil sa bagyong Aghon. Nagbabala naman ang isang grupo na posible ang piso kada kilowatt-hour na dagdag singil sa kuryente. Saksi si Maki Pulido. Hanggang ngayong araw, mahigit 100 bahay sa Lipa City sa Batangas ang walang kuryente. 7 poste ng Batelec 2 ang natumba dahil sa bagsik ng bagyong Aghon. Ilang barangay rin sa San Juan, Batangas ang brownout pa rin. Ang naging isolated naman po, doon po sa area po ng San Juan ay yung Palingkuwak, in-isolate po natin para maiwasan po natin yung maaaring disgrasya o pagkakakuryente po doon sa lugar. Once naman po ito ay meron na pong visibility po na magkaroon po ng clearance o mababa na po yung tubig, level ng tubig, pwede na po tayo magbuhay po ng kuryente sa site. Muling itinaas ang red alert at yellow alert sa Luzon Grid. Gayon din ang yellow alert sa Visayas Grid ngayong araw. Sabi ng Department of Energy, dahil sa bagyong Aghon, nagkaproblema ang linya ng mga planta na naghahatid ng supply nila ng kuryente sa substation, kaya't nasa 2,500 megawatts ang nawala sa Luzon Grid. Ang Ilihan Power Plant naman nag-forced outage dahil kinailangang sumilong ang floating barge nito na nagsisilbing liquefied natural gas storage. Dahil delikado yung kung mahahagip sila ng bagyo, so umalis muna sa pagkakakabit yung floating storage, nagtago muna sa may Tingloy Island. Pero kahapon pa raw nagsimulang bumalik ang ilang planta kaya't naibalik na rin ngayong araw ang nasa 1,700 megawatts ng kuryente. Sa bawat red at yellow alert, posibleng tumaas ang bill ng kuryente dahil nagmamahal ang bentahan sa spot market. Pero maliban dito, sabi ng Power for People Coalition, posible ang 1 peso per kilowatt hour increase kung maging pinal na ang pagbasura ng Korte Suprema sa inihaing petisyon ng Energy Regulatory Commission. Ayaw kasi sanang pumayag ng ERC sa hinihinging price adjustment ng mga planta ng kuryente ng San Miguel Corporation. Umatras kasi ang San Miguel sa nakakontrata ng presyo ng ibebentang kuryente noong sumirit ang presyo ng liquefied natural gas sa global market noong 2020. Highway robbery ito eh. Kasi imaginein mo, hindi naman tayo ang may kagustuhan nun eh. Sila ang pumasok sa kontratang yun at gusto nilang umalis dahil nagkamali sila. Hindi pa masabi ng ERC kung magkano ang posibleng dagdag singil sa kuryente. Depende raw ito sa hihingin ng San Miguel Corporation. Pero maghahain daw sila ng motion for reconsideration sa Korte Suprema. Dahil maaari pang iapela ang desisyon, hindi raw muna magbibigay ng pahayag ang San Miguel Corporation. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.